Reading mo, Pisces. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Is sa general reading. Kayo nang bahala magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Hierophant. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, nakita ko na andun yung kagustuhan mo na gawin kung ano yung magpapasaya para sa'yo, kung ano yung sa tingin mo makakabuti para sa situation mo, gagawin mo yun. Walang makakapigil sa gusto mo. Some of you andun yung merong sitwasyon na nagkakaroon ng pag-uusap dito at gustong ayusin kung ano yung mga nangyari at alamin kung ano yung kailangan pang gawin dun sa sitwasyon. Ang mensahe ng card mo, you feel tired. Andun yung na-burnout ka, napagod ka na. And nagkaroon ng end yung situation kasi ikaw na mismo yung sumuko. May tao na nagbibigay ng advice sa'yo na makakatulong doon sa situation mo ngayon. Some of you, meron ditong tao na nagsusungit sa'yo, pinapagalitan ka o anisigawan ka, itong tao na to wala siya sa mood. Gusto mo nang alisan yung mga nangyari na yon para sa'yo, napakasakit at gusto mo nang bigyan ng time yung sarili mo muna to let go yung pain. May tao na kumukontrol sa buhay mo or kinukontrol mo yung nararamdaman mo. Some of you ayaw mong ipakita yung kahinaan mo. May tao na nag-spy sa'yo or meron kang ini-spy, inaalam doon sa mga nangyari sa nakaraan. Unti-unti mong maaalisan yung mga pagsubok na pinagdaanan mo. Lahat ng mga nangyari na yon malalagpasan mo rin. Doon yung success and victory sa mga pagsisikap mo at pagtsatsaga mo. Gusto mo ngayon na magsimula muna sa buhay mo na mag-isa, na confident ka kung ano yung gusto mo. Kung ano yung mga darating para sa'yo, handa ka na harapin yun. Hindi naging maganda yung end ng situation kasi hindi akma yung mga desisyon nyo. Yung mga gusto nyo sa buhay. Mas gusto nyong maibigay sa isa't isa yung ikagaganda ng buhay nyo, yung magiging masaya kayo sa kung ano yung ginagawa nyo. And mas pinili nyo na bigyan ng space ang isa't isa para kalimutan yung mga nangyari na hindi maganda. Clarify natin ang Ten of Swords. Knight of Cups and Four of Wands. Andun yung pagmamahal pero alam nyo na may mga pagsubok na pinagdadaanan kayo sa ngayon na kailangan na bigyan muna ng time yung isa't isa na makapag-isip. Clarify natin ang Eight of Cups. Six of Swords and Ace of Pentacles. Unti-unti ka nang nag-heal and you're trying to move on. Gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari at minamanifest mo na dumating yung mga pinapangarap mo, na ma-receive mo kung ano yung gusto mo, na makuha mo kung ano yung dreams mo. Clarify natin ang Page of Swords. Page of Cups and the World.
you're thinking about na mag-travel, lumayo, or umalis muna. Kasi para sa'yo, mas iyon yung ikabubuti ng sitwasyon and pinag-iisipan mo ng maigi yun kung tama yung magiging desisyon mo. Clarify natin ang the Fool. Ace of Pentacles and Page of Wands. May magandang balita dito na darating. May bagong opportunity ka dito na i-receive or tatanggapin. And para sa'yo, ito na yung unang hakbang na gagawin mo para sa future mo, para sa mga gagawin mo sa buhay mo na desisyon. Clarify natin King of Swords, Death and the Chariot. Itong taon na to maraming natutunan doon sa mga pinagdaanan niya. Ngayon, mas gusto niyang gawin na baguhin yung buhay niya, kung ano yung sa tingin niya mas makakabuti para sa kanya. Yun muna yung gusto niyang ibigay sa sarili niya. Kung saan para sa kanya, makukuha niya yung pagbabago na hinahanap niya. Clarify natin the Emperor, Queen of Cups and Five of Swords. Ayaw mong isipin yung mga nangyari pero pakiramdam mo wala nang nagmamahal sa'yo, nalulungkot ka dun, very emotional ka. Feeling mo gusto mong baguhin kung ano yung kaya mong baguhin. And hinahanap mo pa rin yung pagmamahal pero ayaw mong ipakita sa iba kung ano yung para sa'yo kulang sa sarili mo, sa mga nangyayari sa buhay mo. Feeling mo empty. Kasi may mga bagay na hindi mo nakukuha sa ngayon. Clarify natin ang Six of Wands, the Empress and the Emperor. Ngayon nare-realize mo kung ano yung magpapasaya para sa'yo. And alam mo na ngayon kung ano yung kailangan mong gawin at kung ano yung deserve mo. And andun yung unti-unti mong makukuha kung ano yung mga pinapangarap mo sa buhay, malalagpasan mo rin yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Clarify natin ang the Tower. Three of Cups and the Wheel. Nagkaroon na ng end of cycle, may new cycle na darating dito, which is andun yung magkakaroon ng pag-aayos. Kasi feeling mo nung nag-end yung cycle, may mga nangyari doon na hindi maganda. Ngayon, mas masaya ka doon sa mga nangyayari na at dumarating sa buhay mo. And you feel happy and free kasi masaya ka ngayon kesa dati. Alamin natin kung anong mensahe para sa'yo. My true safety lies in my capacity to align with the love of the universe. Ang mensahe para sa'yo na ikaw yung makakaramdam kung saan ka safe at masaya. Kung sa tingin mo merong nangyayari na hindi maganda at nararamdaman mo yun, kailangan mong alisan yun. Kesa tumagal ng tumagal at magsayang ka pa ng oras. Kung ano yung sa tingin mo kailangan mong gawin, ikaw lang yung makapag-decide yan. Basta isipin mo lang palagi kung saan ka magiging masaya at andun yung pagmamahal na nararamdaman mo. And na-align sa mga gusto mo. Magdasal ka lang palagi at nandyan palagi ang Diyos Ama para tulungan ka at gabayan ka sa mga pinagdadaanan mo. At itong yung reading Pisces, kung nak-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.